as much as you can. Okay, almusal Ang time sabi, po. alam nyo mahalaga yung isa. Una, pasalamat sa Diyos. Mas lalo Salamat na po, yung Panginoon dalawa. Diyos, sa pagkainbigay mo sa amin sa Mas umagang ito. lalo na yung Amen. tatlo. Susunod, Look at what the Bible says. pagkagising po sa Luke umaga, 15, pasalamat. verse 7. Then, Sabi ko sa inyo, after na gayon din, pasalamat, uminom na po ako ng aking magkakatuwa daily sa maintenance. langit dahil sa Garlic isang water with calamansi. makasalanang nagsisisi. May luya na. Ay sa siyam na putsyam na taong Wala pang matutuwid almusal. na di So, nangagkakailangan. Pwede na po akong mag-almusal. May na 30 minutes na po nakalipas. I want you to know that the reason why people fish for Almusal nature naman. is because Amen. it At feels ang almusal, good. bigay ng Diyos. Ama namin nasa langit ka, Your first. bigyan mo kami ng aming Do you know kakanin why it's araw-araw. satisfying Mateo to catch 6:9-11. fish? I did a lot of fishing Ito, almusal. when I was a little bit younger. Pansit. Kahit dito sa Malagasang, meron tayong fish pond. Pero iba yung nangingisda ka in a natural water. Ako tuwang-tuwa ako. Nakahuli ako ng isang maliit na bubuit na isda. And my friend Rex said, bro, there's nothing to do with this fish. Let's bring it back. Ikaw, magmatatapon. Yan ang una kong huling isda. Luluto ko sana. No? Maliit lang eh. Pero hindi nga niluluto yun eh. But it feels good kasi nangitim ako, kakaintay dun sa maliit na isda na yun. It's hard to fish. Kaya pag ikaw nakahuli kahit isang isda lang na malaki-laki, who wants to catch a big fish? I'm not talking about big drug dealers. Nanonood po ako ng I'm not talking about Sunday worship mafia lords. ng No, PMCC I'm talking Portwas about Novaliches. real fish. Inyong naririnig ang background. Ano po? A big fish. Si No? Presbyter. At pag yan Levi. nahuli mo, magpapicture Period. ka na ikaw ay nakahuli. Kain po It's tayo. satisfying. You can celebrate. Mga kapatid, pag ikaw ay nakapagligtas ng isang kaluluwa, hindi lang church ang nagdidiwang. Ang buong langit. Sa isa, hindi dalawa, isa lang. Yung isa lang ang makapagsisi ngayong araw. Ang langit ay natutuwa. Nagdidiwang. Bakit? Mahalaga ang kaluluwa sa Panginoon. That's why the Lord is always casting a net every time you preach the Word of God. Every time you speak about the Word of God. One of these days, you're gonna catch a fish. Biyaya ng Panginoon, maraming sumasampalataya sa ating pangangaral. When you look at the Home Free Crusade, pangmaramihan, pangmalakihan, no? Ang Diyos ay mabuti. God is always inviting. Matthew 11 verse 28. Come to me. Magsiparito sa akin. Kayong lahat na nangapapagal at nabibigatang lupa. At kayo'y aking papagpahingahin. Come to me, the Lord says. We need to go. Catching a fish is not that easy. It needs all the help. Kaya ang Panginoon ay hindi mag-isa sa paghuli ng kaluluwa at ng isda. The book of Matthew chapter 28 verse 19 to 20 ay isinugo niya ang maraming disipulo ni Kristo. Sino sa inyo ang disipulo ni Kristo? Are you a disciple of Christ? You're not a disciple of any other people. Say to the one next to you, maging sino ka man, ano man ang iyong trabaho, ako'y disipulo ni Kristo. Amen. It's not gonna be easy, I'm telling you. Lahat tayo ay disipulo ni Kristo. I wanted to make it that way. Amen. Let me tell you later on the complexity
reality of that word. But I want us to know, at least I want to believe that everybody in the church is a disciple of Christ. That's true. That's true. Konti lang yung nag-amen. Uulitin ko to, ha? Lahat tayo ay disipulo ni Kristo. Amen. Judging by how that sound, marami ang disipulo ni Kristo. Dahil hindi lahat ng nasa net ay disipulo ni Kristo. Pero mahalaga mapuno natin yung nets. Right? I want you to know that in God's time, the Lord will always fill up the house. Another parable was given in Luke 14, 15, and 18 about God's metaphor in filling up the church. Ang sabi na, at nang marinig ito ng isa sa nangakaupong kasama niya sa dulang, ay sinabi sa kanya, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Datapwat sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya sa kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. At silang lahat ay parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan. Sa kanyang sinabi ng una, bumili ako ng bukid at kailangan akong umalis at tingnan. Ipinamamani ko sa inyo na pagpaumanihin mo ako. There is always an excuse. Kapatid, maglingkod ka. Pastor, may trabaho ako. Pastor, mag-aasawa muna ako. Pastor, I'm sorry. Hindi ko maiwan yung kabit ko. Hallelujah. Hindi ko maiwan yung bisyo ko. Alam mo, Pastor, kaya hindi ako nagpapabautismo. Hindi ko maiwan to. Sabi ko, ano yan? 1885. Oh, Markan Demonyo. Pinakamatandang alak dito sa Pilipinas. Hindi ko maiwan yung Cuban tobacco. Kaya ayaw ng tao sa Diyos kasi hindi maiwan yung masarap na akala nila. Yan yung kasalanan. Ano sabi ng iba? Pag matanda na ako maglilingkod sa Panginoon, pag natikman ko na lahat ng kasalanan, ano ang kasalanan? Yan ang pumipigil sa kaligtasan ng tao. Kapatid, that's the reason why people don't want to go. But God is in the business of gathering. I want you to know the reason why you are here today. Do you know the reason why you're here today? Because God has a habit of gathering. Tinitipon tayo ng Panginoon. Sino sa inyo tinitipon ng Panginoon? Sino sa inyo tinitipon ni Satanas? Sabi ni Satanas, dito tayo sa mga makasalanan. Dito walang pipigil sa'yo. Dito walang bawat. Lahat pwede rito. God has a habit of bringing people up. And look, continue in verse 23. We'll jump in. At silang lahat, ang sinabi ng Panginoon sa alipin, pumaroon ka sa mga daan at sa mga bakuran at pilitin mo silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. Stop there. Sino rito pinilit ngayong araw na pumunta? Hindi kayo pinilit? Kasi Brother Tony, mapilit to eh. Verse 24.
sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inanyahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Verse 45. Ang sabi diyan, compel them to come in. It says there, you got to feel the invited guest. Kailangan mapuno ang bayan ng Diyos. Sa biyaya ng Panginoon, pinupuno ng Diyos ang kanyang iglesia. Acts 2:47 says, araw-araw, idinadagdag ng Panginoon yaong nangaliligtas. Ano pa? 1 Peter chapter 2 verse 9. The Lord puts them in one place, and you will know where they put it. Datapwat, kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan. Ikaw ay nasa kadiliman, ngayon ikaw ay nasa liwanag. Inilalagay ka ng Diyos sa liwanag. Kung ikaw ay hindi tao noon, ngayon ikaw ay tao dahil ikaw ay may pangako na ng Panginoon. In verse 10, you could read that. You could read that. Na nang nakaraang panahon ay hindi bayan dadapat ngayon bayan ng Diyos, na hindi magsipaggamit ng awa dadapat ngayon nagsipaggamit ng awa. Hinahanap tayo ng Diyos. Maging ikaw man ay nasa malayo, lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip sa ikabubuti. Yaong mga taong tinawag niya. Doon sa mga nagmamahal sa Panginoon. At pupunuin niya ang kanyang iglesia. Ang sabi doon, that I will build my church and the gates of Hades will not overcome it. This place is a place of many fish. And I want you to know that in the church, not everything is good. In the church, there are some good and there are bad. May mabuti at may masama. At ang sabi diyan, ang Diyos ay maghihiwalay. Hiwalay kung hiwalay. Doon sa puti at sa itulo. Look at what the Bible says, Malachi 3 verse 18. At kung magkagayoy manunumbalik kayo at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama, yaong naglilingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Kanya. There are people in the church who serve God. Amen. Mayroong hindi naglilingkod sa Panginoon, pero sa Panginoon. Nakarinig na ba kayo nun? Lahat tayo sa Panginoon. Let me ask you this again. Just for sure that sa Diyos kayo. Okay. Ready? Kayo ba sa Panginoon? Alright, that's clear. Second question is, naglilingkod ba kayo sa Panginoon? But I want you to know, yung hindi naglilingkod sa Panginoon, He takes them out. God has a habit of taking a bad batch out of the good. Bakit? It's a rotten tomato. Nakakahawa ka ng masama. As a matter of fact, there is a process of elimination that the Lord, when people are taken out, not all is good. Sometimes people take out the bad. Look what the Bible said. 1 John 2:19. Sila'y nangagsilaba sa atin,
ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. I thank the Lord because there are some people that was taken out to preserve holiness. The church has a strict code of discipline. There is what you call So, tapos na po yung almusal, ano? communicado. Biyaya ng Diyos, nakapag-almusal na po kami. At nakakapakinig pa kami ng Ebanghelyo. Nadala ni Presbyter Levi Perion. So, doon natutupad yung sinabi ng Panginoong Yesus, Mateo 4:4. Hindi lang nabubuhay sa pagkain ng tao, kundi sa salita ng Diyos. So, ay, dumigay pa ako. Habang kumakain ng almusal na bigay ng Diyos, nakakapakinig pa ako ng spiritual food. Amen. So, nandito nga lamang kaibigan ng ating munting video, ano? Sana meron po kayo natutunan. Yung pagkain natin araw-araw ay bigay ng Diyos ayon sa Mateo 6:9. Ama namin Diyos, nasa langit ka, in verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. So, nagturo niyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Cristo. Ipinapahalam niya lang sa lahat ng tao na lahat ng pagkain na kinakain natin, isa lang ang source. Ang Diyos nandun sa langit. Amen. Para sa panahon ni Moises, nung nasa paglalakbay sila sa disyerto, ang Diyos ang nagbibigay ng pagkain sa kanila. Isipin nyo, naglalakbay pero nakakakain sila. Bakit? Binabagsak ng Diyos ang pagkain sa kanila sa panahon ni Moises. Ganyan po kabuti ang Diyos, kaya tawag sa Kanya, Amang Diyos na sa langit ka, Ama. Yung Father is provider. Amen. Ito po yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kaibigan, like, share na share. Kayong mga nasiran, mag-share kayo sa iba. Malay ninyo. Malay ninyo. Ito yung pagkakataon na matutunan ng iba kung kanino galing ang pagkain na kinakain natin araw-araw. God bless us all. Nasa mabuting kalagayan po sana kayo. Nadatnan kayo ng ating munting video. Bye-bye.